Hello guys, magandang hapon. Ayan, ako po ay pupunta dun sa opisina ng UMAC at bibili po ng karton. So magpapadala po tayo ngayon sa Pilipinas, yung ating kamag-anak yan, mga kapatid. Ayan, so pupunta na po ako sa may UMAC, sa may bandang Inkster. Doon po yung opisina nila po. At pagkatapos nun ay susundo na ulit tayo sa ating Mrs. po Sige guys, biyahe lang po muna tayo. Samahan niyo po ulit ako pa sa aking pagbiyahe guys. Ayan. So karsa-karsada tayo ngayon. Po ay alas 3 na po ng hapon dito po sa Winnipeg. Pagkatapos po ng solar eclipse kahapon. Yan, makulimlim pa rin. Katulad pa rin po nung kahapon guys. Makulimlim pa din. Sapagkat ay hindi po masyadong nagpakita po yung haring araw, yung total solar eclipse. Actually hindi naman ho yata nangyari dito sa Winnipeg. Sa mga ibang lugar po ng Canada po ay doon po nakita yung mga ibang lugar. So sayang hindi ho nagpakita ng buong buo dito po sa Winnipeg sapagkat makulimlim po kahapon. Ganyan din po kakapal yung ulap guys kahapon. Makapal-kapal. Naalala ko pag nandyan sa Pilipinas nung araw, pagka ganitong makapalang ulap sigurado yan na uulan na siya. Pero dito ganyan lang, bibihira po ang ulan po dito guys. Karamihan po talaga dito ay snow. Ayan. So dito na po tayo sa may Notre Dame. Ayan. So isang mahaba rin pong daan o avenue. Guys, ang ganda-ganda hong tignan ng ulap po, ang kapal. Sapagkat ngayon po ay spring season na po, ayan, tulad nga po ng mga nakikita niyo pong mga puno talaga ay wala pa pong dahon, pero malapit na po yan, tutubo na ulit. Lalabas na po yung mga magagandang bulaklak. Pwede na naman po tayong mamasyal-masyal. At tulad nga po ng mga sinabi ko nung mga nakarang araw, hindi po tayo nakakapag-vlog o nakakakuha ng content po dito sa labas kasi po talagang napakahirap pagka sobrang lamig po. Napoproset po kasi yung aking kamay. Hindi ko kaya na guys. Kaya ayun, tayo po ay gumawa na lang ng mga natin, yung mga kantahon na Ilocano. So napanood niyo po yung mga natin. Kaya lang guys, medyo nagkaroon po tayo ng konting problema, no? At sa mga susunod na content po natin, ay sasabihin ko po sa mga baguhan mo natin, mga kapwa YouTubers, no, mga vloggers, yung mga bago po, kailangan po talaga yung pag-iingat po natin sa mga paglulod po ng ating pong mga content, mga videos na ating pong ginagawa, pagkat sobrang higpit po ang lolo ngayon. Mahigpit talaga. Medyo mainit-init na po, positive 14 degrees Celsius na po tayo. Kumbaga sa temperature ho ng Baguio City, parang ganito na rin ho dito sa amin ngayon. Ayan po, tamang-tama lang, kumbaga sa hindi mainit, hindi malamig.
hindi rin sala sa init, hindi rin sala sa lamig. So again, shout out po sa inyong lahat mga kaibigan ko, yung mga subscriber po natin na walang sawang sumusuporta, sa mga kaibigan po natin. Shout out po sa inyong lahat, yung mga kasamaan po natin vlogger. Sa Team Lintik, ayan, shout out po sa inyong lahat. Kay Ma'am Len, at sa lahat ho ng Team Lintik Power Forces, ayan, shout out po sa inyong lahat guys. At ayan, pwede na ho tayong mag vlog ulit. Labas bahay na naman tayo guys. Labas bahay na naman tayo. Ganda ng forma nung ano nung guys, so yung tawag nito, yung kulak. So andito na ho tayo sa may Q18 Avenue, ayan. Avenue mga bao, street. Ayan, Q18. Q18 street pala, sorry guys. Dito kasi ang tawag lang dito is may porma ho ng kalsada rito eh. Pag puros pa north south street ang tawag. Pero pagka west at saka is ang tawag naman dyan is avenue. Ganun lang po yung mga ano dito eh. Kaya hindi ka malilito. Ayan o. Pagka north south, tama ba ako? Pag north south, correct me po kung mali sa mga kapwa ho taga Winnipeg. Yun po yung napapansin ko guys. Pagka po yung ulit yung south at saka north street po ang tawag sa mga karsada niyan. Yung halimbawa Q18 Street. Ayan. May mga boulevard din. Pero ganyan po eh. Pagka east-west naman, ang tawag naman yan is halimbawa Manitoba Avenue, yan, mga ganyan. So ganun po ang tawag sa mga karsada ho natin dito, kaya hindi po minsan nakakalito. Madaldal po ako. Habang nagdadrive, madaldal, syempre po ako lang po mag-isa. So ayan, katulad nga po ng sinabi ko ba guys, pupunta po tayo sa may UMAC, kung saan kami nagpapadala ng mga karton pang pasalubong sa Pilipinas. Ayan, paminsan-minsan nakakapagpadala pagka mayroon, pero kung wala, wala rin. Tama naman siguro pagkatapos ko doon ay punta naman ako doon kay Mrs. Tama pa rin sa lamig. Yung pabago-bago po ng klima, yung lamig, init. Tayo isang linggo na po, inom ng gamot. Sorry po. Ingat lang po kasi po dito sa mga intersection na may mga tinatawag natin yung photo enforcer. Wala nga po tayong makita mga traffic enforcer dito, pero may mga photo enforcer naman. Kapag ka nag-violate ka, after 3 days darating na sa'yo guys yung ticket. Yun po yung kagandahan dito. O kaya naman mga, halimbawa wala namang photo enforcer,
makikita mo yung nag-violet ka sa mga kanto-kanto, first in first out, mamaya nandyan na sa likod mo yung mobile ng pulis, yung sasakyan nila, at yan, pinapahinto ka na. Holy ka, Balbon, sabi niya. Tulad po nito, 60 kilometers yung maximum, pero hanggang doon ka lang. Ganyan po yung unang sasakyan ko dati, guys. Daming kalawang. Ayan, meron ng mga nagtinda-tinda sa mga gilid ng karsada, barbecue, burger. Oh, sorry mo, dito kami mga nagtitinda rin po, guys. Sa forma ng mga ano na yun, mga ulap, guys. Gandang tingnan. Trabaho ko, guys, yung co-op na yan, yung gasolinahan, ang tawag namin yan is co-op gas bar. Diyan po yung unang trabaho ko nung dumating po ako dito sa Winnipeg. At halos isang kalahating taon din po ako naging gas bar boys. Yan po yung trabaho ko dati. Mahirap din, pero masaya. Dito na po tayo sa may Inkster Boulevard, kung saan ito po ay puros mga factory rin po ang kami dito. Marami yung company dito na iba-iba.
guys, dito na tayo sa may Yumak Express Cargo. Ayan po yung opisina po nila. Ayan. So bibili po ulit tayo ng karton, saka tignan natin kung ano po yung promo nila guys. Ayan. So ayun guys, nakakuha na tayo ng karton. Isa pang karton na yung regular box, at saka may mga promo rin po sila, no? May promo sila. So ayun guys, sundo na po tayo kay Mrs. Wala pong mga gansa. Ayan, so nakakuha na tayo guys. At ayan, ang hirap din mag-ipon ng ng mga padala. Kaunti-unti nakakaipon din guys. Ayan, sige guys, sundo na po tayo. Samahan niyo ulit ako sa biyahe papuntang Canadagos. Canadagos. Sana walan para mawala yung mga alikabok, no? Kasi tuyo na ho yung karsada guys, kaya yung mga linagay nilang buhangin, no? Siyempre yung may buhangin na may kasamang asin, yun po kasi ang ilinalagay po nila sa karsada ho natin pagka yung winter, kasi madulas po, kaya linalagyan nila ng buhangin at saka asin, kaya maalikabok. Kaya dapat ay umulan para yung alikabok ay pupunta sa drainage, mahugasan, di ka na. Galing electric bike ni ate.
Four-way stop. First in, first out. Parang Clark. So ayan po yung building ng Canada Goose. Dilim ng kalangitan. Lapit lang pala ako, alam mo, dadaan pa ako sa ano. Kahapon may nakita na ako guys ng mga gansa rito eh. Wala na naman sila. Baka na ipapahinga. Tamang-tama. 3:30.